magandang araw din lahat ng mga paps and welcome back sa ating channel, no? So for this video, meron tayong gagawin isang Kuka. Ayan. Kuka 55 inches smart TV ito to, or ano to? 4K TV. Ayan. So ito yung kanyang problema, oh. Unang bukas, normal siya. Kalaunan, mga hindi siya pareho eh. Ilang segundo lang, ilang minuto lang. Lalabas niya yung ganitong problema. Ayan, oh. Ayan, yung kanyang problema. Hanggang sa lalakihan, puro na lang balance siya na pula. Tapos yun lang. Then kapag pina-power up mo to, tapos saksak mo siya ulit, pag normal siya, habang nakakapahinga yung unit natin, pagkasaksak mo ulit, normal na naman siya. Tapos mga ilang minuto ulit, lalabas naman yung ganung problema. So wait lang, tingnan natin kung pag normal ba siya ulit. Wait. Tagal i-power on, ayan, kulay green na siya. Kuka, labas yung kuka. Ayan, oh, pansin nyo, normal siya nung unang bukas habang pag nakakapahinga yung unit natin. Tapos mga ilang minuto ulit, magkaganon, magkakaproblema naman yung panel nya. So ito yung try nating gawin at sana ay magawa natin ng solusyon, no? Ayan. Android TV pala, Android TV na pala to. Ayan, o. So, ano, orasan natin yan. Magsisimula tayo, anong oras ngayon? Mga 3:15. 3:50, no? Babalik tayo kapag lalabas yung problema. So, pause muna natin yung video. So, ito, balik tayo. Ayan, lumabas na yung problema. Ayan, no? And ito, anong oras ngayon? Ano lang, oh, mga 2 minutes lang. Kasi 3:16, simula tayo is 3:14. So 3:17 ngayon, 2 minutes lang, oh, basta yung problema. Ayan, oh. So ito naman yung subukan nating gawa ng paraan, no? So ano tawag, buksan ko muna ito sa labas, then check natin yung loob niya. So tignan natin kung ano magagawa natin, no? Ayan, so bali nabuksan na po natin, no? Ito yung kanyang board, oh. Ayan, napakalaki ng kanyang board, kasama na yung power supply at saka yung main board niya. Tapos yung kanyang Hiko na yun, nasa may ilalim, natabunan ng kanyang board. Then ito naman yung kanyang top board. Ayan, tsaka yung kanyang ribbon. At saka ito yung kanyang LPDS cable. Ayan, so ano pala to? Ayan yung model niya, oh. Kuka 5050 S5G Pro. So ito yung kanyang model. Ayan. Nakita natin dito. Ayan, oh. Tingnan nyo. May dumi yung kanyang flex at saka yung kanyang socket. Pati rin dito, tingnan mo. Atin natin yun, no? Tsaka sa kabila rin, ganyan rin. So unang gagawin natin ngayon dito, isolate natin muna left and right kung saan talaga yung problema niya. Titignan natin kung lalabas ba agad yung problema, kukuha natin yung kanyang problema kung saan side. Pero bago yon, lilinisan lang muna natin yung kanyang yung kanyang socket dito sa kanyang ribbon. Sa may top board niya, galing sa may Ticon board, baka makuha natin dito. Yun, ito lang yung dumi lang yung dahilan ng kanyang problema. So linisan na muna natin to, tapos balik tayo, no? So ito, na-check natin yung kanyang mga cable. Yan yung mga ribbon dito. So nakikita natin na wala namang problema or molds na, ayun, no, sa kanyang ribbon. So okay lang pala yung kanyang ribbon nito, walang problema. Bali, pero nilinisan pa rin natin yan, gumamit tayo ng contact cleaner. Kinis naman yung kanyang ribbon, wala naman tayo nakitang kalawang or any molds dito. At yung ito naman, yan, nasa labas lang yan, wala naman yung sa connection niya, wala naman yung epekto sa kanyang connection. Ayan. So ngayon, babalik natin yung ribbon nito, then i-isolate natin, hanapin natin kung makukuha ba natin yung problema by isolation, no? So left tayo muna, tapos right, para malaman natin kung saan yung problema. So babalik lang tayo kapag nakuha natin yung problema, asang banda side, asang side yung problema, no? So ito, continue po tayo, no? Ayan, no? Tinest na po ng matagal natin, yan. So hindi na po lumabas yung kanyang problema. Ayan, no? Normal lang yung kanyang screen.
So bali yung ginawa natin is blinak natin yung kanyang mga clock signal at kanyang swapping voltage. Ayan o. Ayan, dito yan, papasok dito sa may fusible. Ito connecting link, mga fusible resistor dyan. Ito yun. So blinak natin dito, nag-block tayo ng 12 pins. Ayan yung tape na blinak natin o. Ayan, so 12 pins lahat yung na-block natin nito. So ayan. So yan yung kanyang standby logo. Ayan. Wait. Yan, baka sabihin nyo na lumabas yung problema. So hindi yan, standby logo yan. Kasi yung problema nito is magkakaroon siya ng bar lines kulay-pula. Ayan, so tayo natin yung ibang standby logo niya. Baka magkano. Tagal. Pindutin nga natin to. Ayan. So ayan o. So normal siya. Pero pwede na sana yan. Pwede naman yan eh. Medyo makinis naman yung kanyang panel. Pero dun sa bandang side na ay black natin is ano, parang meron siyang fine lines. Hindi po pino yung kanyang picture. So dito nga tayo. Tingnan natin dito. Ayan, dito na side oh. Ayan, makikita dito. Ayan, meron po siyang fine lines. Tingnan nyo yung Google Play mobile TVs. Ayan, at saka yung YouTube niya, makikita nyo yung kanyang fine lines. Kasi dito tayo na side na black. So, parang affected po yung kanyang linearity dito sa side na to. Pero doon, sa may kabilang side, normal siya. Kasi nga, wala naman tayo na disable na linya doon. So, dito lang tayo nag-black. So, dito yung parang fine lines. Pero kung kung ako lang tatanungin is okay lang naman yan. Hindi naman masyadong malaki yung fine lines niya. Pero try natin na ito, bunutin muna natin. Para pakita natin yung blocking natin dito. Wait. So, ito yung blocking natin. 12 pins po lang po yan lahat. Ayan. So, ito, kukonekta yan dito. Ayan, dito. Side na to. So, magbilang ka ng dito, resistor, yung connecting resistor dito. Ito 1, 2, 3, 4, 5. Pag ganun kasi yung bilang nito eh. Yung resistor na pang 10 at saka pang siyam, yan yung swapping voltage natin, yung LC1, LC2. Then yung isa, yun dito is TV at saka reset yan. So try natin na LC1, LC2 lang yung tatanggalin natin. Yung bali yung kanyang swapping voltage. Itong resistor na to dalawa, yung pang siyam at saka pang 10. Ayan. So ito yung tatanggalin natin. At tatanggalin natin yung block na yung tape natin dito na nilagay. Titingnan natin kung makukuha natin yung problema. Kasi kapag yung swapping voltage lang yung problema, yung LC1, LC2, tapos walang problema yung kanyang clock, so magiging normal yung kanyang screen. Maging pinaw siya ulit kasi meron ng clock na makapasok dito sa side na to. So pwede naman natin gawa ng paraan yan. Hang natin yung resistor niya dito. Tapos yung clock 1 hanggang clock 8 kasi siya walong clock yung gamit niya. Pag dudugtungin natin yan, gamit tayo ng jumper, connecta natin sa my ground. Pero try lang natin na yung LC1, LC2 or swapping voltage na yung tatanggalin natin. Just malalaman natin kung yun ba talaga yung problema, yung swapping niya or yung kanya mga clock. Ayan, kasi kung patanggal natin yung LC1, LC2 nito tapos babalik yung problema, ibig sabihin yan pati yung clock nakaka-problema na rin. Ayan. So balik tayo kapag nagawa na natin, no?